Anong latest po mga kababayan? Eto, Tulfo. Bistado ang kaso? Lagot sa Senado? Naku po, DPWH ikinanta ang baho ni Tulfo mga kababayan. Naku po, yan ang ating alamin sa balitang ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na walang baho ang hindi mabubunyag at ang karma sa kanya'y humahagupit na rin. Di umano'y tinatagong baho ni Senator Raffy Tulfo umaalingasaw na sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, kaya pala nananahimik kasi dawit Senator Raffy Tulfo name in alleged anomalous DPWH project request exposed at the Sandigan Bayan. Inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagsusumiti ng mga dokumentong hawak ni Engineer Gerald Longoria, Program Chief ng Planning Division ng Department of Public Works and Highway Central Office, kaugnay ng mga proyektong umano'y hiniling ng ilang mambabatas para pondohan noong 2024 at 2025. Sa kanyang testimonya, binanggit ni Longoria ang pangalan ni Senator Raffy Tulfo bilang isa sa mga umano'y may project request na naitala sa database ng DPWH. Ayon kay Longoria, ang pag-encode ng mga proyekto at pangalan ng proponents ay isinagawa lamang ng kanyang mga tauhan batay sa mga instruksyon at listahang ibinigay umano ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nilinaw din niya na ang kanilang tanggapan ay nagsilbi lamang sa pagproseso at paglalagay ng impormasyon sa sistema. Kaugnay nito, ipinag-utos ng Sandigan Bayan ang pagsusumiti ng mga dokumentong may kinalaman sa naturang mga proyekto bilang bahagi ng patuloy na pagdinig at pagsusuri sa kaso. Samantala, sinabi ng prosekusyon na hanggang Martes, Mayo 19 na lamang ang itinakdang palugit upang maihain ang mga dokumentong saklaw ng sabpina ng korte. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Senator Tulfo hinggil sa pagkakabanggit ng kanyang pangalan sa testimonya. Patuloy namang inaabangan ang susunod na mga hakbang sa pagdinig ng kaso. King sunod-sunuran lamang umano kay namayapang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang Section Chief ng Programming Division ng DPWH pagdating sa inclusion ng mga proyektong sinasabing ni-request ng mga mambabatas para sa proposed amendment sa national budget. Isa sa mga nabanggit ng DPWH official na may project request umano ay si Senator Raffy Tulfo. Si Margot Gonzales magbabalita. Pinasubpina ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga dokumentong hawak ng testigong si Engineer Gerald Longoria, Programming Chief ng Planning Division ng DPWH Central Office, kaugnay ng mga proyektong hiniling umano ng mga mambatas na mapondohan noong taong 2024 at taong 2025. Ito'y kasabay ng pagdinig sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan, kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga pinangalanan ng testigo na may project request umano ay si Senador Raffy Tulfo matapos siyang tanungin ni Associate Justice Naku po mga kababayan, di ba? Naku, tanggal ang angas dito kay Idol Raffy Tulfo mga kababayan, no? Di ba? Ang tapang-tapang pamanito mga kababayan. Di ba? Lalong-lalo na pag may, di ba, tila ba'y kabit yung asawa mga kababayan? Ay naku. Kaya pala mga kababayan, no, na tila ba'y ang tahimik, tila ba'y walang komento si Idol Raffy pagdating sa flood control na issue na yan mga kababayan. Di po ba? Nako. Ronald Moreno. Ayon kay Longoria, ang listahan ng mga proyekto at proponents na in-encode ng kanyang tauhan sa database ay nakabatay lamang sa verbal instruction at listahang ibinigay sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sinabi naman ng prosecution sa media na meron silang hanggang hapon upang maibigay ang mga dokumentong nasa ilalim ng subpina.
Sa kautusan ng maestrado, kailangang isumite ng prosecution ng mga documentary evidence at iba pang papeles na hawak ng testigo. Dito malalaman ng korte kung sino-sinong mababatas ang umano'y nag-request ng mga proyekto sa DPWH mula taong 2024 hanggang taong 2025. Wala umanong masama sa pagiging proponent ng proyekto, maliban na lang kung may illegal na kasunduan kapalit nito. Di po ba mga kababayan? Ako po. Mukhang malalagot tong si Idol Rapi mga kababayan ha? Lalong-lalo na ngayon na si Senator Pia Cayetano na ang new Blue Ribbon Chair. Di po ba mga kababayan? Nako, panigurado mauungkat ito mga kababayan. Nako, Idol. Samantala sa isang listahang ipinanisenta sa pagdinig, sinabi ng DPWH official na si Revilla umano ang proponent ng proyekto sa Bulacan dahil iyon ang nasabi sa kanya ni Cabral. Ayon rito, tinawagan umano siya ni Cabral noong taong 2024 para sa isang meeting at doon ibinigay ang verbal instruction kaugnay ng naturang proyekto. Ang inclusion umano ng proyekto ay para sa proposed amendment ng DPWH sa national budget. Sa kabila nito, sinabi ng testigo na wala siyang personal dealings kay Revilla at wala rin umano siyang natanggap na personal request mula sa dating senador. Maliban kay Revilla, nakalagay rin sa listahan ng pangalan ni Manila Congressman Joel Chua, maging sila dating Valenzuela Congressman Eric Martinez at dating Bulacan Congressman Ambrosio Cruz. Paglalahad pa ng testigo, sumusunod lamang umano sila noon sa utos ni Cabral at hindi nila ito konesyon dahil ito ang kanyang boss sa programming division. Lahat umano ng listahan ng proyekto na ibinibigay ni Cabral ay inilalagay sa proposed amendment ang hensya at isa na umano itong regular practice sa tanggapan. Medyo hindi na maganda ang tumbong ng bunganga nitong mga tulfo ha. Mga tulfo dito sa Senado. Correct, Coach. Correct. Napakatahimik nila. Mhm. Parang wala silang pakialam. Siguro dahil hindi ito away-asawa, mag-asawa. Gusto nila yung away mag-asawa, away Senado. Nung napuna sila, hindi naman maganda ang lumalabas sa bunganga. Isipin mo parang sinasabi nila na dapat pinatay nyo na lang yung NBI kaysa nag-warning shot po kayo. Tingnan po natin. Po ng NBI na command responsibility po ni Senate President Alan Peter Cayetano yung nangyari. What are your thoughts on this? Well, kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, ang sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better. He was a former policeman na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ito, kita mo, ha? Dito pa lang nakikita natin na Sige po, Coach. ang teamwork ng executive. Di ba? Yung team ni Bongbong Marcos, alam naman natin, mali. Pero kita mo, mali na nga sila. May teamwork pa sila. Tingnan mo. Una, mali yung ginawa ng NBI. Pinagtanggol ng ombudsman. Tapos, sabi mag-iimbestiga yung DILG. Kinampihan naman yung NBI. Yung presidente nilabag nung NBI kasi pinaalis na sila doon. Pero lumalabas na ito ay utos ng NBI. Ay utos ni Bongbong Marcos. So nagkampi-kampihan sila. Tapos ito namang kila Claire, kumampi rin. In short, 'di ba, kahit alam natin na pinaglololoko tayo. Alam natin na ang gusto talaga nila ay hulihin si Bato kahit sinong mamatay. Kahit alam natin na illegal yung ginagawa, ba't sila susugod at umatake sila diyan sa lugar ng Senado, nagkampi-kampi. Kasi may separation of branches eh. Di ba? Ang purpose ng separation of branches, para may check and balance. Correct. Ang problema sa Kamara, which is legislative, at kalahati ng mga senador, which is legislative, kampi pa sa executive. So ang nangyayari po sa atin, nawawala yung check and balance. Nauiintindihan po natin. Ang talagang takbuhan na lang natin para magkaroon ng check and balance since nga hawak na ng executive ang legislative. It is very obvious kahit sinong tanungin ninyong abogado. Lumalabas ngayon, hawak na sa liig ng executive ang legislative. Ang Kamara at saka Senado.
Kahit andyan sila Cayetano, pero itong mga kasamahan ni Cayetano, traidor. Traidor sa institusyon ng Senado. Yun lang ang nakakalungkot mga kababayan, di po ba? Kaya, di po ba, kanina si Senator Pia ay tila ba di ba? Napaiyak na lang sa sama ng loob kay Senator Riza Hontiveros mga kababayan. Di po ba? Ayan o. Yan yung pinagagawa nila mga kababayan. Di ba? Imbis tulungan nila ang kanilang kabaro ay naku po. Sila ba'y dinidiin pa mga kababayan? Ang tangi na lang babalanse sa sitwasyon na ito, Hira. judicial. Yung Correct. korte. Ang problema, yung executive ayaw dumaan sa korte. Ito namang legislative, sumasang-ayon din na wag na tayong dumaan sa korte. Sang-ayon din sila sa executive. Paano nila ginagawa yan? Through bayarang media. Kampi-kampihan na. Correct mga kababayan, di po ba? Kita nyo yung ginawa ni Sis Drilon kay Atty. Jimmy Bundok mga kababayan? Di ba? Bihira mga kababayan, no? Buti na lang at si Atty. Jimmy ay nakapagtimpi pa mga kababayan, no? Dahil syempre, abogado siya ni Senator Bato, di ba? Kung iba pa yon mga kababayan, ako po. Example, si Atty. Rowena Guanzon pa yon, ay nako po. Baka napahiya na yung si Sis Drilon sa harap ng buong sambayanang Pilipino mga kababayan live sa TV. Yeah, grabe yung ginagawa ni Sis Drilon ng mga bayarang media, mga kababayan, bias media. Ang bihira talaga, no? Iilan na lang po, mga katulad naming vloggers, Correct, mga member din ng mainstream media, dadalawa na nga lang ang matapang correct. SMNI na at hindi saka ano himod mga kwet kababayan. kay Bongbong. SMNI at saka yung kila Marcoleta mga kababayan, di ba? Senator Marcoleta. Kina Manalo ba yun? Iglesia mga kababayan, di ba? Yung Net25. Tila ba sila lang dalawang network ang ibinabalita yung totoong nangyari talaga mga kababayan. Di ba? Isipin mo to, inatake Senado. Tahimik si Tulfo. Ngayong pinagtanggol ng Sergeant at Arms yung institusyon nyong Senado, sasabihin mo mali na nagbigay siya ng warning shot. Look at the character of this person. Syempre coach, ikaw ba naman na, di ba? Tila ba'y dinawit na tong si Idol? Kaya, syempre, kakampi siya sa administrasyon ngayon. Di po ba mga kababayan? At syempre, itong si Idol ay panigurado may balak pa tong tumakbong pangulo mga kababayan, di ba? Pero anya ay wala daw siyang anong pangarap yan mga kababayan na tatakbo. Pero sa totoo, naku po, tatakbo to mga kababayan. Pasensya ha. Pero pag tatakbo itong si Tulfo, naku po, panigurado dito mananalo mga kababayan. Di ba? Kasi, nako, mga kababayan, yung mga may tiwala kay Tulfo dati, tila ba'y ngayon, wala na, mga kababayan. Di ba? Tayo din, mga kababayan, tila ba'y nabudol din tayo ni Senator Idol Rapi Tulfo. Di ba? Kasi ang tapang-tapang niya sa TV, mga kababayan, di ba? Sa programa niya, ang tapang-tapang, di ba? Talagang yung may kasalanan ay papanagutin niya at naku po, mumurahin pa niya mga kababayan. Di ba? Pero, naku po, lumabas na yung totoong kulay mga kababayan. Gaya na tong flood control, ay nako. Tiklop din pala tong si Idol Rapi mga kababayan. Di ba? Grabe pa naman to kapag nangantsaw mga kababayan, di po ba? Pero sana, hindi naman to sinasabing kampihan mo ang Senado Correct. kung mali. Pero Walang alam mali. mo ring tama eh.
Correct. At kung sa tingin mo talagang mali, for discussion purposes, kahit I don't agree with you, kapag nanatili ka na ng tahimik, you maintain the separation of branches para may check and balance. Hindi ka ginawang senador para sumipsip sa presidente. Ay, nako, dapat talaga nagpadala na lang kayo dyan ng nag-aaway na mag-asawa para medyo accurate yung... Alam mo, sa atin lang ha. Sa 2028, palagay ko boboto kayo ng tama. Nagkamali na kayo sa isang Tulfo. Correct. Nagkamali pa kayo dito kay Erwin Tulfo. Correct. Sana wag na kayo magkamali pa na iboto ulit ito si Raffy. Of course, hindi ko kayo mapipilit. Diba? Walang pilitan. Pero tingnan nyo kung anong nangyari. Correct, Coach. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung Ayaw niya ng warning shot, ha? Ulitin natin. Ayaw niya ng warning shot. ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, may tatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputukin mo kung ikaw ay under threat, talagang patayin mo na rin. Okay. So, Diba? Tingnan mo pag-uugali nito. Para sa kanya, bawal ang warning shot. Pero, kung sa tingin mo under threat ka, papatayin ka, edi patayin mo na rin. Diba? Sa akin, mali po yun. Kasi kung kaya mong takutin sa warning Correct, Coach. shot, Correct. mas maganda. Hindi ka pa nakapatay ng tao. So parang sinasabi ni Tulfo rito, Malaban ka. hindi niya lang madiretso. E di dapat, Sergeant at Arms, binaril mo na sa utak yung NBI. Kung under threat ka talaga, you have no choice. Barilin mo na siya sa utak, pero wag kang magwa-warning shot. Alam mo kung ako nasa lugar ng Sergeant at Arms, although hindi naman po ako police, hindi ko alam ang kanilang rules of engagement, pero I'd rather na hindi makapatayas. Halimbawa, Correct. may road rage. Susugurin ako. May hawak na baseball bat. At sigurado, matapang siya, papaluin ako sa ulo. Pag ako napalo sa ulo, patay din ako. Tama po ba? Correct. Correct. Road rage. Anong gagawin ko? May baril ako. Ilalabas ko muna yung baril ko. Warning shot. Kasi baka naman matauhan yung may baseball bat. Correct. Kaysa naman, may baseball bat siya, tumatakbo na sa papunta sa akin, babariling ko na lang sa ulo. Rekta na. Diba? Hindi pwede yun. Kung Hindi kaya pwede ko ka ba? ma-preserve yung buhay nun, Correct. at hindi ko pa, kukonsensya ko pa, nababariling ko yun sa ulo. Kasi chances nung pag nakita niya ng may baril ka, nilabas mo agad, yung pagtakbong niya baka mapapreno pa yun. Lalo't nag-warning shot ka. Ito yung iniisip nitong si Tulfo. Mag-ricochet. So, you will not take the chance na mag-ricochet kaysa barilin mo na sa utak at patayin mo. Kasi yun ang sinasabi niya, dapat patayin mo na. Hindi. Kung marunong ka sa baril, alam mo kung saan mo ibibigay yung warning shot. Alam mo kung saan mo i-aim. O, kunwari, susugurin ako, pwede ko naman iputok sa lupa eh. Correct. Hindi ko pwedeng sabihin, self-defense, putok ko na sa ulo. Hindi ganun. Di ba? Anyway, ito si Tulfo. Siguro, karga ng away mag-asawa. Karga ng away politika, since nasa minority siya. So, hayaan niya nang masira yung institusyon ng Senado. Basta siya, manatiling sip-sip sa minority. So, mga DDS, Pambira. alam na, ha? Alam na. Correct. Next po. Alam na. Ito po, panawagan ko doon sa mga seryoso. Itong panawagan na to, doon lang sa seryoso na gusto natin mahuli ang mga magnanakaw sa flood control scandal. Yung mga magnanakaw sa ghost projects. Yan, yung mga magnanakaw na yan. Yung tunay na magnanakaw. Hindi yung sacrificial lamb nitong gobyerno o yung paglipat ng kasalanan. Parang fall guy. Huwag tayong papayag. Ito hindi ko po kinakausap yung mga
may galit sa politika. Ang kinakausap ko lang po dito, yung seryosong gustong makuha yung mastermind sa Ghost Projects. Ito po ang aking panawagan sa inyo, tayo po ay magkaisa. Dahil po, suportahan natin, protektahan natin yung mga senador. Bagamat hindi ko kinakampihan tong senador na ito, meron akong ayaw din sa kanya, pero alam naman natin na tinatakot ang mga senador para bumaligtad. Correct. So, protektahan po natin sila. Para kay Senator Jinggoy Estrada, ang naging resolusyon ng Justice Department kaugnay ng flood control scandal. Laman ng reso ang rekomendasyong pakasuhan siya ng plunder, graft at bribery, kasama ang iba pang dating DPWH officials dahil sa umano'y pagkalikot ng 2025 national budget. Nang tanungin kung may kinalaman kaya ito sa pananatili niya sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya walang nangyaring kudeta kahapon. Ani Estrada, wala siyang ideya rito. Okay, eto yan, okay. Una, hindi ko kinakampihan itong si Jinggoy. Pero, alam nyo, lumalabas, parang siya pa si good one. O, yung isa ang the bad one. Ha? Kasi mukhang maleta. Oo. Eto, okay. Hindi ko po pinagtatanggol kung may kasalanan siya or wala. Hayaan ko ang judge, ang kumilatis at maghusga. No? Pero, sa akin, kailangan nila ng suporta ngayon eh. Tatandaan po natin, 5 yan. Yang 2 Bilyar, Villanueva, Chis Escudero, tsaka si Jinggoy. Solid po. Kaya po hindi nila nakuha yung mayorya kahapon dahil tong 5 to hindi nagpatakot. At Correct. pag hindi nagpatakot, gagawa ng chismis. Kaya nga ngayon, ang chismis naman, itong si Chis nanghihingi ng posisyon sa Senado. Hindi ng kalokohan po 'yun. At kahit na ibigay nyo kay Chis yung Senate President, nananatili yang si Chis na ibubulgar yan si Tambaluslos. So sa madaling salita, ayaw lumipat ni Chis. Correct. Kung totoo man yung sinasabi, but I don't believe na totoo yung sinasabi ng kampo na yan. Pero kahit totoo, it means nang aasar si Chis. Ayaw niyang lumipat. Kasi definitely hindi niya ibibigay dyan, mabubulgar yan si si Tambi. At pag nabulgar si Tambi, mabubulgar si Bongbong. Kaya nga ganyan, tatakutin. Pag hindi ka natakot, gagawang ka ng chismis. Nakikita nyo, iisa po ang galaw nila sa mainstream media. Correct. Chismis, i-chismis, 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 si Chis. Yan pa nga sabi nila, chismis, cheese. Di ba? Huwag po tayong papatinag doon. Correct. Basta tatandaan lang natin, hindi nila nakuha yung mayorya dahil yung 5 hindi nagpatakot. Suportahan natin. Kung ngayon may pananagutan man si Jinggoy, hindi ko alam. Sa tamang panahon, masisingil natin sila. Correct. Pero questionable talaga yung timing ng kalokohan ng ginagawa nitong ombudsman. Questionable. Gusto lang talaga nila hawakan ang Senado para makalusot sila ang Executive Department at saka itong si Tambaluslos yung magpinsan sa investigasyon ng Ghost Projects. Pero tingin nyo, pero nung tinry ba kayong kausapin para umalis sa kanila, hindi namin Wala raw record ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na nagpapakitang may insertions siya. Saka tingnan mo ha, sino naglagay sa listahan dito sa kay Jinggoy, kay Chis, tsaka kay Villanueva? Di ba si Yes. Lacson? Ha? Doon pala malalaman nyo na eh. Kung kanino galing yung utos. Maging matalino po tayo ha. Hindi po ito dahil sa pinagtatanggol natin itong mga senador na ito. Pero kitang-kita natin, bakit si Lacson ni hindi mapatawag si Tambaluslos? Ni hindi masingil yung nabigyan na ng maleta. Sinabi ni Saldico, sinabi na nung 18 Marines. Tapos ituturo niya yung makasamahan niya sa Senado. Traidor, di ba? At alam naman natin kung kanino nagtatrabaho to si Lacson. Huwag na tayo maglokohan, alam kong alam nyo. So, magpapalinlang ba tayo sa kanilang patibong? Sa gusto nilang naratibo? Pati chismis gusto nila kagatin natin. Wag. Maging magpautak tayo. Kaya ako ididiin ko to. Huwag nyo kaming gawing tanga.
Correct. Ang maraming loko-loko nasa kamera. Sa 2025 national budget na kinilala rin ni dating Blue Ribbon Chair Ping Lacson bilang mahalagang impormasyon. Naghain si Estrada ng omnibus motion sa DOJ para mabuksan ulit ang preliminary investigation at maisama ang karagdagang ebidensya na mahalaga raw para sa fair at objective na pagtalakay sa mga reklamo. Sa kabila nito, handa raw si Estrada na harapin ang mga paratang sa legal na proseso. Basta ito, huwag kayong papatakot. Correct. Susuportahan kayo ng taong bayan. Kita naman natin yan eh. Nakita nyo yung mga live ni Cayetano. Milyon ang nanood. Correct, Nakikita Coach. Tingnan nyo yung pagbaligtad ni Subiri. Nakita nyo ba yung post ni Subiring yon? Yun din mga kababayan, di ba? Biglang nag-off comments yung FB page ni Senator Migs. Di kinaya mga kababayan eh, di ba? Bihira kaya. Senator Jinggoy, naku po. Laban lang, laban. Hindi nyo pa nakita, tingnan po ninyo. Pinagtatawanan siya ron. Diyan mo makikita, we have strength in numbers. Uy, parang Washington. We have strength in numbers. Bakit? Hindi naman nila nalilinlang ang taong bayan. Tama. So, huwag kayong matitibag. Kasi yung mga matitibag, mga hudas yan. No? Ngayon, kung sila Jinggoy ay nagpa-pressure at nagpakabakla, Uy! Kung lang nagpakabakla si Jinggoy at sumama dun sa kabilang bakla, doon natin banatan. Kasi duwag. Correct. Pero kung si Jinggoy hindi sasama dun sa kabilang bakla at magpapakalalaki siya sa kanyang paninindigan, suportahan natin si Jinggoy. Okay? Ayos. At naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan batay sa ebidensya. May matapang na hamon naman si Senator Rodante Marcoleta na anyay galing sa kapwa mayoryana si Senator Camille Villar. Mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. Natatawa. Mabait pala to si Camille kasi napinakilala sa akin to one time. Nung gabing yon, binabanatan ko pa siya. Tapos kinabukasan, namit ko. Sabi namin, pinapanood namin kayo, Banateros. Kita mo, binabanata ko si Villar. Pero hindi naman doon sa plunder. Doon sa mga yung paglipat nila magkapatid sa kabilang bakod. Kaya naman nakuha nila yung mayorya, di ba? Lumipat tong mga Villar. Nandito naman yan sa grupo talaga ni Cayetano. Pero, okay na. Welcome back, mga Villar. Yes po. So, buti naman, nanindigan na kayo. At sa kanya pagaling, matapang pala, Matapang pala ito si mana sa nanay. Ano sabi? Kala ko tahimik. Sabi niya, masahol pa kay Judas. Isipin mo nga naman, tinayani ba to yung kanyang sarili, yung kanyang pamilya, yung kanyang buhay. Tapos magtatraidor lang. Palagay ko, solid tong 13 na to. Masahol pa raw kay Judas ang sinumang kakalas sa 13-member majority block sa ilalim ng liderato ni SP Alan. Umakyat na kasimula 9 pa 11 ang mga miyembro ng Senate minority matapos sumama ni na Senator JV Ejercito at Mig Zubiri. Bagamat una na nilang sinabing sila ay independent, kailangan lang ng 13 votes para sa panibagong kudeta sa Senado para sa agenda. Ngayon yun naman trumaydor, si Zubiri. At yun na nga po mga kababayan, Nako po, Idol Rafi. Kaya pala ang tatahimik nito mga kababayan sa Senado pagdating sa usapin ng flood control na yan. May nakabinbing kaso pala mga kababayan na tila ba'y nadawit siya. Nako po mga kababayan, di ba? Si Senator Jinggoy mga kababayan, di ba? Nasa minorya. Ayun. Ungkat muli yung kaso mga kababayan, Pambihira talaga. Pero mga kababayan, ang good news niyan ay nako po. Until now, di pa rin nila nakuha mga kababayan, ang majority dyan sa Senado. So, wagi pa rin sila Senator Cayetano mga kababayan. At
Naku po, nagdesisyon na pala mga kababayan, no, kung sino yung new Blue Ribbon Chair at walang iba si Senator Pia Cayetano mga kababayan, no, na tila ba'y kanina napaiyak. Diba? Habang sinupalpal si Madam Riza mga kababayan, di ba? Kaya Senator Pia, itodo mo na yan. Di ba? Yung mastermind sa flood control ay dapat matumbok. Yun na po. Di po ba mga kababayan?